Biyernes Santo, ano? Ano to? Ito ba yung sa ano ni Jesus? Yung ano? Pagpapahirap na sa kanya? Kamatayan ni Jesus? Bukas pala patay na siya. Bawal nga kumain ng karne niyan, di ba? Kaya nga bukas gulay lang tayo eh. Ah, oo nga pala. Anong oras tayo aalis bukas? Sana marami tayong madukutan nun, ano? Daming tao niyan sa simbahan, ha? Patay na nga si Jesus bukas eh. Dapat tumigil na muna kayo. Dapat nga, umiwas na muna kayo sa ganyang klaseng kasalanan eh. Di ba nga, bawal yung ingay niyan? Bawal yung kasiyahan? Ano yun? Iiwas nga kayo sa pagkain ng karne bukas. Pero hindi naman kayo iiwas sa paggawa ng kasalanan. Eh wala na kayong pinatawad kahit na Semana Santa. Bakit ba? Kaya nga patay na si Jesus bukas dahil hinugasan na niya tayo sa mga kasalanan natin, di ba? Ibig sabihin lang, simula bukas, wala na tayong mga kasalanan. Kaya yung gagawin namin, hindi na yun magiging kasalanan. Saka nagdadasal naman kami palagi eh. Okay na yun. Mag-ayuno na lang tayo bukas. Nag-aayuno sa pagkain pero hindi nag-aayuno sa kasalanan. Wala lang din yun. Bahala nga kayo sa buhay ninyo. Tutal ka mo, bata naman ako, wala akong alam. Ginagawa na lang palusot ng ibang tao ang pagpasok nila sa simbahan. Lagi nilang sinasabi na kahit na gumawa sila ng kasalanan, basta humingi sila ng tawad sa Diyos ay patatawarin sila. Pero minsan, hindi lahat ng kasalanan na hiningi ng tawad ay basta lang mapapatawad. Ano kaya ang kaparusahan na nararapat para sa palasimba na mandurukot? Ano ba naman yan? Akala ko pa naman ang daming pera nun. Ang daming suot na alahas eh. Tapos mukha pa siyang mayaman. Tapos ito lang yung laman ng wallet niya. Sabi sa'yo walang pera yun eh. Ikaw naman, parang hindi mo alam na yung mga mukhang mayaman paminsan yung wala talagang pera. Buti pa tong akin oh, may laman na 5,000 yung wallet niya. Hindi yun mukhang mayaman ha. Kasi ano, parang luma na yung suot niyang damit. Naloko na naman ako. Hayaan mo, mamaya babawi ako. Doon ako sa terminal sa Cubao. Kahit na sino na lang doon. Malamang kapag nasa terminal ang tao may pera wallet nun. Kapag naipon naman na to, dadami na rin. Ate, tama na kaya yung ginagawa ninyong ganyan? Kawawa naman kasi yung mga tao eh. Paano kung kailangan talaga nila ng pera? O, lalo na sa panahon ngayon na ang mamahal na ng mga bilihin. Tumahimik ka na dyan, Otep. Akala mo naman naiintindihan mo na talaga ang buhay. 10 taon ka pa lang, hoy. Akala mo ganun lang kadali ang lahat. Kapag hindi namin to ginawa, magugutom tayo. Magugutom? Eh, may trabaho naman sina mama. Ang baba lang na sahod niya, no? Hayaan mo na. Kapag mas malaki ang kita ko mamaya, bibigyan kita ng pera. Kunwari ka pa eh, gusto mo lang ng pera. Masama kasi yung ganyan, ate. Hindi yan masama kung nanghingi naman ng sorry kay Lord. Nagdarasal naman ako palagi, no? Bukas nga magsisimba tayo, di ba? Oh, mawawala na rin yung kasalanan ko pag pinagdasal ko yun. Huwag kang ang ano dyan, kaya minamalas kami ni ate. Kaya nga, pektusan ko kaya yung bata na yan. Kapag laki mo gagawin mo rin naman to, no? Feeling ka dyan. Hindi ka mabubuhay kung iisipin mo ang ibang tao. Tama si Angelina. Kapag gumawa ka ng kasalanan, tapos humingi ka ng sorry, ibig sabihin lang no, napatawad ka na ng Diyos. Ganun lang yun. Kaya wag mo kaming konsensyahin dyan, no? Kada lalabas kami ng simbahan eh, malinis na kami, no? Ipinaglaban ng dalawang ate ni Otep ang paniniwala nila. Kaya hindi nila tinatanggap ang pagsabi na makasalanan sila dahil lang sa mandurukot sila. 3 lang naman silang magkakapatid. Kung tutuusin, hindi naman sila mahirap, pero ang gusto ng dalawa ay magkaroon ng mas maayos na buhay. Gusto nilang makaangat, pero ayaw nilang paghirapan sa mas maayos at tamang paraan. Ayaw nila ng normal na trabaho. Ang gusto nila ay sumama sa grupo ng mga mandurukot. Kinatatakutan sa lugar nila ang magkapatid, lalo na si Angelina. Dahil kahit na nakikipag-usap siya sa taong kaharap niya, kaya niyang dukutan ito. Nasanay na siya dahil bata pa lang siya, sumasama na siya sa kanyang ate na ganon ang gawain. Hindi naman sila pinipigilan ng ina.
lalo na kung may naibibigay silang pera. Minsan pa, may babae malapit sa terminal na tila ba naliligaw. Nakabukas ng kaunti ang bag nito kaya nakakuha ng pagkakataon si Angelina na dukutin ng pitaka. Nakuha niya naman. Pasimple siyang umalis matapos iabot sa kanyang ate. Ganon ang kanilang gawain. Laging dalawa silang kikilos para walang hulihan. Pagdating ng hapon, sa kanila pagpapartehan at bibilangin ang perang nakuha nila o kung anumang nadukot nila. Tumatawag yung may-ari ng cellphone pero pinatay ko naman na. Bukas ko ito ipapaayos kay Joseph para maibenta natin. Ano, wala na ba talagang laman tong ibang wallet? Wala na, te. Mga ID na lang saka kung ano-anong hindi naman na natin mapapakinabangan. Dispatch ako nito. Tatapon ko na to sa basurahan ha. Sige lang, ang dami nating nakuha ngayon oh. Tingnan mo to, yung babae doon na kagitgitan ko banda sa may palengke. Alam ko kanya tong 15,000. Tiba-tiba. Talaga ba? Ang saya! Tapos tong 5K, hulog na lang natin sa simbahan para mapatawad tayo sa kasalanan natin. Kung pagsasamahin naman to lahat, nasa lagpas 20,000 na to ate. Okay na rin to ah. Sige, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, makakapag-tong-its na ulit ako. Pangmahalakasan, ngayon nila ako hamunin ha. Masayang umuwi ang magkapatid. Binigyan pa nila ng 500 si Otep para ipakita sa kanilang kapatid na mas maganda ang trabaho nilang pandurukot kaysa sa sinasabi nitong matinong trabaho. Kinabukasan lang din, nung nagsimba na sila, may dinukutan pa si Angelina. Kinuha niya ang cellphone ng babae na naglalakad sa unahan niya nung papasok sila sa loob. Agad niyang pinatay ang cellphone at itinago sa kanyang bra para hindi ito matawagan o makita kung sakali man na may maghanap. Mag-pray na po kayo, tapos sabihin nyo magbabago na kayo. Bakit magbabago kung patatawarin din naman? Ang kulit ng batang to, no? Akala ata nito pantasya lang ang buhay dito sa mundo eh. Patatawarin pa rin tayo ng Diyos kahit na sabihin mo pang masama yung nagawa namin. Yung iba nga pumapatay pa eh, tapos mag-sorry Lord lang okay na. Kahit po kasi magbigay kayo ng pera, hindi naman po nasusuhulan ng Diyos. Ano bang alam mo, ha? Hindi mo pa nga napagdadaanan ng hirap sa buhay. Itong mga nakukuhanan namin na to, bigay din naman yun ni God. Sadyang sa ibang paraan lang na mukhang masama. Pero ito yung paraan ni God para mabuhay at maibigay yung mga hiling natin. Huwag kang magulo dyan. Magdadasal pa ako. Lord, sana po marami pa kaming madukutan. Lord, bigay ka naman po sana yung may malaking halaga. Yung mga 50K po, ganun. Gusto ko po kasing gumala, magpunta ng Boracay. Gusto ko pong makapag-travel. Sana po Lord, bigay nyo na po to sa amin. Promise po, gagawin naming 10K ang bibigay sa'yo kapag mga 50K po ang makukuhanan namin sa isang tao. Sa isang tao lang po yun ah. Tapos kahit mga 3 tao po na ganun sa isang araw. Salamat po. Amen. Bakas talaga sa mukha ni Otep na hindi siya natutuwa sa pinaggagawa ng kanyang mga ate. Sa paaralan kasi nila, namumulat siya sa mga maling gawain habang kapag nasa bahay naman siya, pinapamulat sa kanya na ayos lang ang gumawa ng kasalanan kung ihihingi lang din naman ito ng tawad sa Diyos. Ilang araw pa ang lumipas kung ano-anong pandurukot ang ginagawa ni na Angelina at Julie. Wala silang pinipili kahit na estudyante pa yan o matanda. Basta alam nilang may makukuha silang pera. Minsan pa nga, nakita nila ang isang estudyante na mukhang may kapansanan din. Iika-ika kasi itong maglakad. Laptop laban nung bag na yun, halata eh. Ano, kunin natin mamaya? Aakyat yan sa jeep, makikipagsiksikan at unahan yan. May isa pa siyang bag na dala oh. Kapag yan nagmadali, hindi na niya mahahalata kung ano yung nawawala sa kanya. Sige, dun ako sa likod ng isang jeep. Abot mo agad sa akin ha, para makasakay ako sa kabila. Ano, game na? Ayun, may paparating na jeep. Ang tabay ka na pala banda sa likod niya ha. Ay, wait lang pala, ako mauna. Babanggain at gigit-giting ko yan. Naisagawa ng magkapatid ng maayos ang kanilang plano.
Nauwi nila ang gamit ng bata. Tuwang-tuwa sila dahil alam nilang mahal ang magiging benta nila nun. Tiba-tiba tayo sa laptop na to. Ay, thank you Lord! Kaya nga, tapon mo na lang yung mga papel na yan. Wala naman na yung kwenta eh. Hindi naman tayo nag-aaral. Ipapa-format ko na lang yan mamayang gabi. Ano? Uwi na tayo? Anong oras ni? Sandali lang, meron pa. Ayun oh, yung estudyante na yun. Kanina ko pa nakikita mababaw yung bulsa niya. Banggain mo lang yan mamaya. Ay, mukhang nakapila dun sa sasakyan natin pa uwi. Tara na, pagitnaan natin siya. Tapos mamaya pag malapit na tayo bumaba, gumawa ka ng eksena. Ganda ng cellphone. Parang bagong-bago, no? Di ba kailangan ni Mama ng cellphone? Ayan na yung sagot sa dasal natin. Kailangan lang nating makuha yan para may maibigay tayo kay Mama sa birthday niya. Madali lang din naman yan eh, bata pa. Walang ganong pakialam sa paligid. Saka tingnan mo yung tayo niya. Kahit agawin mo cellphone niyan, hindi ka agad mahahabol dahil matatapilok siya sa sarili niya. Ganyan sana madalas na biktima natin. Basta ako natutuwa ako, may maireregalo tayo kay Mama. Ang galing ano? Nasa Diyos ang awa, nasa tao talaga ang gawa. Kung anong pinagdasal natin, yon ang ibibigay din sa atin. Kailangan lang din nating kumilos para makuha. Sige na, tara na. Madali lang para sa magkapatid na gawin ang ganon dahil sanay na sila. Umuwi sila sa bahay na may 3 cellphone, may pera at may 1 laptop. Maya-maya lang din, naghahatian na sila. Itinabi ni Angelina ang cellphone na ibibigay nila sa kanilang ina. Aalis nga pala ako bukas. Ikaw na lang ba muna dedilihensya? Lilibre ko mga barkada ko. Nagyayaya sila ng gala eh. Dito na lang ako sa bahay. Pahinga muna ako ngayon. Day off na lang natin. Sige, tapos nun balik tayong Cubao. Maraming tao ngayon magbabakasyon. Ang dami na naman nating makukuha niyan. Habang nagpaplano na naman ang dalawa, lumabas na ang banyo ang bunso nilang kapatid. Bunso, lika rito. Anong cellphone gusto mo? Pili ka lang dito. Bigay na namin. Anong kailangan mo? Meron dito, maganda yung camera. Ayoko ate. Baka mamaya makita pa sa akin yan ng may-ari eh. Ganyan yung bigay nyo kay ate Kyla eh. Tapos nalaman nung may-ari kung nasan yung cellphone niya. Buti na lang sinabi niyang nabili niya lang sa naglalako. Kung tinuro niya kayo niyan, baka nakulong na kayo. Bakit naman kami makukulong? Malamang ate, pagnanakaw kaya yung ginawa ninyo ni ate Julie. Hoy, hindi yun basta pagnanakaw no? Ano lang yun? Sarili naming kilos matapos naming mag-pray na gusto naming makuha yun. Eh kung hindi naman to para sa amin, hindi naman namin yun makukuha no? Hindi talaga ganun yun ate. Dahil hindi nyo naman talaga yun makukuha kung hindi nyo pilit na kunin dun sa tao eh. Pinaghirapan nyo ng iba. O kaya baka grabe yung halaga nun sa kanila tapos kinuha nyo lang. Akala mo talaga eh, no? Kapag nalaman mo kung bakit namin to ginagawa, baka sumama ka na rin sa amin. Malalaman mo to kapag lumaki ka pa ng konti. Kapag nakita mo kung gaano kadaling binibigay ni God ang hinihiling mo. O siya, kung wala kang gusto, wag na. Itong laptop na lang pala ang sayo. Magagamit mo to sa school nyo. Saan nyo naman nakuha yan? Alam ko na galing sa pandurukot nyo yan pero huwag nyo naman sabihin na estudyante. Mahalaga pa ba kung kanino namin nakuha? Hindi pa ba sapat na may magagamit ka? Ang mahal lang ganito kapag binenta namin. Kailangan mo to. Kasi yung anak ni Bekekang nagpapabili sa kanya ng laptop dahil kailangan na raw sa school nila. Kawawa naman yung ninakawan nyo nito. Mamaya hiniram niya lang to dahil kailangan sa school nila tapos nawala lang dahil kinuha sa kanya. Ang dami mo namang dada. Para naman sa'yo yan. Pumasok ka na nga sa kwarto mo. Napipikon lang ako sa'yo. Nagpatuloy lang sa ginagawa nila ang magkapatid. Kahit na anong sabihin ng bunso nila, wala silang pakialam. Dahil naniniwala silang mabuti silang tao hanggat nagsisimba sila at nagdarasal. Minsan pa, may dinukutan si Angelina na isang matanda. Nasa sasakyan pa rin sila. Siksika na nun. Nung makuha niya ang pitaka, nagpunta siya sa likuran para hindi siya mapagbintangan dahil nga malayo siya sa matanda. Bago bumaba ang dinukutan niya,
nalaman na agad nitong nawawala ang pitaka niya. Hindi makababa ang matanda dahil sinasabi niyang ipambibili niya ng gamot ang laman ng pitaka niya. 300 lang naman daw yun, para lang daw makainom ng gamot ang apo niya na may sakit. Akala ng matanda makokonsensya niya si Angelina, pero hindi. Walang naging kibo ang dalaga. Matapos niyang bumaba malapit sa simbahan, pumasok muna siya para magdasal. "Thank you po, Lord. May mga nadukutan po ako ngayon. May pera na naman ako. Sorry po sa ginawa ko. Amen." Ayan, okay na yan. Ang mahalaga naman, nagsorry ako sa ginawa ko at nagpasalamat ako sa blessing na natanggap ko. Saka hindi naman masamang tao yung ganito. Mahalaga, may Diyos pa rin ako. Yung iba nga mas masama pa sa akin eh. Nung pauwi na si Angelina, nakita niya ang 2 pulubi na namamalimos. Nagbigay siya ng pera at pagkain sa mga ito. Sa ganong paraan, iniisip niya na mabuti na siyang tao kahit na gumagawa siya ng masama. Na ang kabutihan niya sa iba ang bayad sa kasalanan niya. Kaya nagpapatuloy pa rin siya sa pandurukot. Isang beses pa, magkakasama silang pamilya sa isang simbahan na pinuntahan nila sa probinsya. Isinama kasi sila ng kanilang ina nung Semana Santa sa lugar na kinalakihan nito. Sanay naman na silang nagpupunta ron dahil tuwing Semana Santa, naroon talaga sila. Normal lang na maraming tao sa simbahan nun, kaya tuwang-tuwa ang magkapatid. Sa unang simba nila, nakaluhod sila para magdasal. Nung idinilat ni Angelina ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang bag na nakabukas. Nakaluhod din ang babae na may-ari nun at karamihan sa mga tao ay abala, kaya dinukot niya ang pera ng babae. Matapos nun, nagpasalamat na naman siya sa biyaya na nakuha niya. Nung paglabas nila ng simbahan, may nakita siyang isang matanda na nasa likod ng bulsa ang cellphone. Dahil siksikan, madali niyang nakuha. Kaya pagka-uwi sa bahay ay tuwang-tuwa siya. Ito isa sa mga gusto ko kapag Semana Santa. Ang bilis tumugon ni Lord sa mga dasal ko. Dami kong pera oh. Ilan nakuha mo ate? Hindi niyo talaga pinalampas tong ganito, ate. Talagang ngayon pa. Sa halip na nagninilay-nilay sana kayo ng kasalanan ninyo, dinagdagan niyo pa lalo. Huwag ka na dyan magulo. May pamasahe na nga tayo pa uwi eh. Saka ipanlilibre ko naman to sa mga kamag-anak natin mamaya. Quits na yun oh. Saka nag-thank you naman ako kay Lord. Saka biyaya to sa akin. Pinadaan lang sa bulsa ng ibang tao. Ganun talaga yun. Pag nag-pray ka na kailangan mo, ibibigay ni Lord yun sa paraan na gagamitin niya ang ibang tao. Oo nga, pero hindi naman ganyan. Hindi sa paraan ng pagnanakaw. Mukhang hindi kayo nakikinig kanina. Yan kaya yung sermon dun sa misa, yung tungkol sa pagkuha ng hindi naman iyo, yung pagnanasa sa pag-aari ng iba. Hoy, hindi ako nagnanasa sa pag-aari ng iba no. Yung misa naman kanina, tungkol yun sa mga inggitera na gusto nila meron din sila nung meron ng iba. Pero hindi naman ako ganun no. Itong akin, kusa ko tong nakuha. Kusang dumating, hindi to galing sa inggit kaya kinuha ko. Parte pa rin yan ng pagnanakaw. Bakit ako makikinig sa'yo? Sino ka ba? Kumakain ka rin naman ng pagkain na binili ko galing sa mga dinukot ko ah. Yung pang-aral mo galing naman yun sa dilihensya namin ni ate. Kung makapagsalita ka naman dyan, akala mo naman sobrang banal mo na. Sana sinabi mo yan dun sa pare. Baka pwede kang gawing buhay na santo. Wala din naman akong choice eh. Bata pa kasi ako. Hindi ko pa kaya mabuhay mag-isa. Tsaka kung may trabaho na ako, hindi ko naman natatanggapin yung ibibigay ninyo sa akin ano, lalo na kung alam ko naman kung saan nyo kinuha. Okay, sabi mo yan eh. Malamang hindi mo pa naman naiintindihan ang buhay, kaya akala mo lahat alam mo na. Ganyan talaga mga bata, hindi ka naman namin inaatat na tumanda na. Matured ka lang mag-isip pa sa iba, pero wala ka pang alam sa buhay. Dahil kung may alam ka naman talaga sa buhay, hindi mo kami kukutsain. Dahil mas maiintindihan mo pa kung bakit namin to ginagawa. Bakit nga ba ate? Dahil sa kahirapan. Saka gusto namin yumaman. Yumaman para ano? Makagala?
Para maging sikat sa mga barkada mo na inuubusan mo ng pera? Kaya hindi ka takot gumastos ng pera dahil alam na alam mong kaya mong makuha ulit yun sa pamamagitan ng pandurukot eh. Wow, ang galing naman yan magsalita. Saka na mangaral ng ganyan kapag naging pari ka na. Sa ngayon, lunukin mo na muna yung paniniwala mo dahil sa amin ka pa rin naman umaasa. Basta ang alam ko, nagsorry na ako kay Lord. Saka gumagawa naman ako ng mabuti sa kapwa ko. Pero hindi lahat ng gumagawa ng mabuti, matatakpan na yung kasamaan na nagawa. Bahala ka nga sa buhay mo. Huwag mo sirain ang mental health ko. Dahil nga bata lang si Otep, kahit na hindi halos bata kung mag-isip, walang nakikinig sa kanya. Kahit mismong mga magulang niya, hinahayaan lang ang dalawa. May malaking benepisyo naman kasi silang nakukuha. Kapag may pera ang magkapatid, hindi naman sila maramot na nagbibigay sa kanilang mga magulang. Halos hindi na nga pumapasok sa trabaho ang kanilang ina dahil malaki na ang naibibigay ng magkapatid. Habang ang karamihan ng tao sa naturang relihiyon ay nagninilay-nilay sa kanilang mga kasalanan, ang magkapatid naman ay mas pinag-iigtingan ang paggawa ng kasalanan na inihihingi naman nila ng tawad para magmukhang malinis ulit. Isang beses pa, nasa loob ng bahay ang pamilya ni Angelina at nag-uusap tungkol sa Semana Santa at mga nangyayari. Biyernes Santo ano? Ano to? Ito ba yung sa ano ni Jesus? Yung pagpapahirap na sa kanya? Kamatayan ni Jesus? Bukas pala patay na siya. Bawal nga kumain ng karne niyan, di ba? Kaya nga bukas, gulay lang daw ang kakainin natin eh. Oo nga pala. Anong oras tayo aalis bukas? Sana marami tayong madukutan nun, ano? Daming tao niyan sa simbahan, ha? Patay na nga si Jesus bukas. Dapat tumigil na muna kayo. Dapat nga iwas na muna kayo sa ganyang klase ng kasalanan eh. Di ba nga bawal yung ingay niyan? Bawal yung kasiyahan? Ano yun? Iiwas kayo sa pagkain ng karne bukas pero hindi naman kayo iiwas sa paggawa ng kasalanan? Wala na kayong pinatawad kahit na Semana Santa. Bakit ba? Kaya nga patay na si Jesus bukas dahil hinugasan na niya tayo sa mga kasalanan natin, di ba? Ibig sabihin lang, simula bukas, wala na tayong mga kasalanan. Kaya yung gagawin namin, hindi na yun magiging kasalanan. Saka nagdadasal naman kami palagi eh. Okay na yun. Mag-ayuno na lang tayo bukas. Nag-aayuno sa pagkain pero hindi nag-aayuno sa kasalanan. Wala lang din yun. Ay, bahala nga kayo sa buhay nyo. Tutal ka mo, bata naman ako eh. Walang alam. Buti na lang alam mo. Ganyan naman ang lagi ninyong sinasabi sa akin eh. Bahala kayo. Lagi kamo kayo nagdadasal pero hindi nyo naman sinasabuhay kung ano bang dapat gawin at hindi dapat gawin. Matatanda naman na kayo eh. Hay nako, huwag mo nang pansinin yan si Otep. Papansin lang yung bata na yan eh. Wala kasing pumapansin dyan dito. O bali ganito ha. Ang daming simbahan dito eh. Hati na lang tayo. Tig-isa tayo ng simbahan. Ay, bukas din ba yung sa penitensya? Ano, unahin na lang ba muna natin yun? Bahala na nga bukas kung ano na lang siguro yung mauuna. Ang mahalaga naman eh, may makukuha at makukuha pa rin tayong biyaya. Sige pala, matutulog na ako para naman may lakas ako bukas. Hanggang sa kinabukasan, nagpatuloy ang magkapatid sa kanilang ginagawa. Maraming tao sa simbahan kaya ang dami nilang nadukutan. Kasunod nun ay ang mga nanonood naman nung penitensya. Matapos nilang magawa buong araw, bumalik sila sa simbahan para magdasal. Thank you po, Lord. Sana bigyan niyo pa kami ng mas maraming biyaya gaya nito. Ibigay niyo pa po lahat ng mga hiling namin. Alam ko naman po na naiintindihan niyo kami kahit na mukhang masama tong ginagawa namin. Naniniwala pa rin po akong may kabutihan naman din kaming nagagawa kahit na hindi halata at hindi namin isinusumbat sa ibang tao. Sana po tuloy-tuloy pa tong ginagawa namin para naman yumaman na kami. Salamat po. Pagka-uwi nila, naabutan nila si Otep na nasa loob lang ng bahay. Nakaupo lang ito at mukhang kagigising niya lang din. Hindi ka lumabas? Kanina, nanood ako ng penitensya pero umuwi na rin ako kasi naantok ako.
Alam mo, ang dami naming nakuha ngayon Parang 1 linggo namin to kung nasa Maynila kami. Ang saya naman pala. Sana pala araw-araw na lang Semana Santa, no? Tapos halos araw-araw na lang penitensya para naman maraming tao sa labas. Talagang yan pang hiniling mo, ate? Parang sinabi mo na sana noon araw-araw din pinapatay si Jesus. Hindi ka man lang ba natakot sa mga pinagsasasabi mo? Ngayon pa talaga. Sumirit na naman to. Yung iba nga gusto nila araw-araw Pasko Ano, gusto nila araw-araw nanganganak si Maria? Natawa naman ako doon sa araw-araw nanganganak. Ito kasing si Otep baluktot ang utak Para namang ako pa yung may kasalanan na ganito yung gusto ko. Sinabi ko lang naman yon dahil nga ang dami naming nakukuha. Saka nagpray naman ako kanina, no? Nagpasalamat ako kasi ang dami naming biyaya na nakuha ngayon. Isa pa, wala naman ang kasalanan ng mga tao ngayon kasi nahugasan na ng dugo ni Jesus. Kaya huwag kang OA dyan, bata ka. Lumabas ka na lang doon kung ayaw mong naririnig ang usapan namin. Basta alam namin na masaya kami ngayon dahil totoo naman na ang dami naming nakuhang biyaya. Bahala nga kayo sa mga katwiran ninyo. Hindi naman ako nanalo kahit na minsan sa inyo Paniniwalaan nyo kung anong paniniwala nyo. At talagang hindi ka mananalo sa amin. Hindi kami handang makinig sa bata. Hayaan mo na yan, te. Bale, pagbalik natin ng Maynila, tingnan natin yung bahay na binibenta. Baka naman kaya na natin yun, no? Tanga, wala pa tayong ipon. Ang mahal kaya nun. Ang dami kaya nating nakuha ngayon. Aalis ako, no? Tsaka may balak akong bilhin na alahas. Isa pa, aalis ka kamo, di ba? Pagbalik natin ng Maynila, makikita-kita kayo ng mga kaibigan mo. Tapos, ililibre mo sila sa resort? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na yun Buti na lang pinaalala mo. Hayaan mo. Ipag-pray na lang natin lagi na makakuha na tayo ng isang bagsakan na malaking halaga. At kapag nangyari yon, tiba-tiba tayo niyan Mabilis lang naman yan to pa rin ni Lord. Malakas kaya tayo sa kanya, di ba? Oo naman, mababait kaya tayo. Tumutulong tayo sa mga pulube. Kabutihan pa rin naman ang pinapakita natin sa ibang tao. Hindi naman tayo yung basta lang nagnanakaw. Yung mga politiko nga mga magnanakaw din Tayo pa kayo mga ordinaryo lang. Tama. Gusto ko talaga yung mga pananaw natin sa buhay, ate. Mabilis lang ding natapos ang araw hanggang sa umuwi na sila ng Maynila. Balik na naman ang magkapatid sa lansangan kung saan madalas silang nandudukot. Kung saan-saan na sila napapadpad pero mukhang naging pahirapan na sa kanila ang lahat. Ang dami ng mga pulis. May mga tumitimbre na rin sa kanila. Hindi nila alam kung bakit biglang naging ganon. Kaya nung umuwi sila, mainit ang ulo ni Angelina. Malamang yan yung mga naiinggit yan sa atin. Feeling ko si ano yan nagtitimbre sa atin. Si yung syota ni Banay, yung mukhang tuko. Nakalimutan ko na pangalan niya Nasa dulo na ng dila ko Si Bartolay? Oo, yan nga. Kasi mahina yung grupo nila. Pakialam ko ba sa kanila mga tanga at duwag yung mga yun. Humigpit din kasi ngayon. Tsaka ang dami ng tao na nag-iingat. Pero okay lang yan, ano ka ba? Madali lang yan kapag mga araw ng palengke. O kaya doon tayo sa may Quiapo. Gusto mo ba? Ayoko ron. Andun yung nanghuli sa atin noon Makita lang mukha natin noon, alam na niya kung anong ginagawa natin doon. Ay, oo nga pala. Buhay pa ba yun si Panot? Oo naman, nakita ko pa nga yun nung nakaraan Saka matandain kasi yun. Kaya nga ang laki ng noo nun dahil ang laki ng utak niya. Saka kilala na ako noon dahil bata pa lang ako, nahuhuli na niya ako, di ba? Kaya nga ilag ako dun sa Quiapo kahit na mas maraming tanga na tao dun. Mga madaling dukutan. Hayaan mo na, aayon din sa atin ang langit niyan. Bukas pala ng umaga kapag nagsimba tayo, yan naman ang ipagdarasal ko. Nakikinig lang sa usapan nila ang kanilang bunsong kapatid dahil kapag nagsalita siya, hindi naman siya pakikinggan ng dalawa. Isa pa, wala na rin naman siyang sasabihin pa. Matagal na niyang nasabi kung ano ang kailangang gawin ng dalawa pero wala naman yung talab dahil nga sa bata pa lang siya. Sinubukan naman na ni Otep ang lahat ng paraan na alam niya pero wala talaga. Kinabukasan, maaga silang nagising para magpunta ng simbahan.
Lord, please naman, bigyan niyo pa kami ng mga tao na madudukutan no. Paano naman kami tutulong niya sa mga pulubi kung ganito naman katumal? Yung mga taong pumipigil sa amin para gawin to, makarma na sana lahat ng mga yun. Please, Lord, tulungan mo naman kami makakuha ng mas malaking pera. Kailangan namin ng pera para sa araw-araw eh. Ang tumal lang kitaan namin itong mga nakaraan. Bayaran na naman po ng bills, Lord. Kailangan namin yung tao na may malaking halaga. Kailangan namin yun. Bigay mo na po ito sa amin, please. Minsan lang naman kami humiling sa'yo. Tsaka kapag nakakuha naman na kami ng malaking halaga, binibigyan ka rin naman namin. Salamat po. Amen. Kakaiba talaga kayo mag-pray, no? Kasalanan na nga yun, hihilingin niyo pa sa Diyos. Huwag mo kaming pikunin dito sa simbahan. Baka mapamura kami. Yun ang kasalanan. Nagtataka lang kasi ako. Paano nyo nakakayang mag-pray tapos ang pinagpipray ninyo yung marami kayong mabibiktima at madudukutan? Hindi ba pwede na ang ipag-pray ninyo yung makakita kayo ng magandang trabaho para naman tumigil na kayo sa ginagawa ninyo? Ito na naman tong bata na to. 13 anyos ka pa lang, boy. Sa sobrang bait mo, kulang na lang tumira ka na sa kumbento. Kung pwede lang sana, di ba? Kung may pagkakataon lang dito na talaga ako titira. Pwede naman. May pumipigil ba sa'yo? Oy, wag na kayo magtalo. Nasa simbahan tayo. Irespeto nyo naman ang templo ng Diyos. Wag na kayo maingay dyan. Hindi ko marinig yung sinasabi ni Father. Paano kasi ang bata na yan? Walang ibang ginawa kundi ipamukha na masama tong ginagawa natin. O bakit hindi ba? Kanina nga doon pa lang sa labas nakita na kitang dinukutan mo yung isang babae. Baka gusto mo isumbong kita. Hoy, Otep, tama na yan sabi. Huwag kang gumawa ng gulo dito ha. Baka hindi ako makapagpigil, malamukos ko yung bibig mo. Alam mo ba na masamang sumasagot sa mas nakakatanda sa'yo? Pero ang magnakaw po ba hindi? Nagnanakaw ba kami? Ano bang akala mo sa pandurukot? Hindi ba yun pagnanakaw? Ang pagnanakaw, yung malalaking halaga. Yung alam na namin kung ano yung nanakaw saka nakaplano na. Ito, hindi naman namin alam kung magkano laman ng wallet ng isang tao Baliko kasi ang utak ninyo. Otep, isa pa. Hindi ka ba tatahimik dyan? Dahil umamba na si Julie, nanahimik na lang ang bunso nilang kapatid. Pero si Angelina, patuloy na sinesermonan si Otep. Nung pauwi na sila, may 3 tao sa simbahan na nadukutan ng magkapatid. Lumipas pa ang ilan pang mga linggo, matumal pa rin ang mga nadudukutan nila. Minsan kasi nakakahalata na ang isang tao, oras na makita pa lang sila, o kaya ang mga galaw nila. Yung ibang tao naman, tagong-tago ang mga gamit nila. Bili muna tayong palamig, ate. Ay, ayoko dyan. Ang tabang ng orange nila dyan. Doon na lang, buko juice. Yung tig-5 lang ha. Yung wallet na nakuha mo kanina, 20 pesos ang laman. Ano ba naman yun? May halaga pa bang 20 ngayon? Mukhang tanga naman yung tao na yun. Ang porma niya pa naman. Hindi ko naman alam. Ang kapal naman kasi ng wallet niya. Akala ko ang daming laman. Madaming ang laman. Puro resibo naman at ID. Ano namang gagawin natin dun? Sa susunod kasi, wag ka lang yung puro na lang dukot. Parang nung nakaraan, puro barya naman yung nadukutan mo. May isa pa yung sa cellphone na puro crack. Hindi naman yun naibenta. Basta kinukuha ko lang yung madaling makuha. Kapag naipon naman na natin yan, malaki na rin naman, di ba? Saka yung nakuha ko nung nakaraan, may 2,000 sa loob ng wallet nun Ano naman gagawin natin sa 2,000? Ano ba naman kasing nangyayari sa mga tao na to? Ang hihirap naman nila. Mga wala ng pera Baka dahil kasi pecha de peligro, wala pa kayang sahod. Maghintay tayo niyan kapag sahod na. Malalaman naman natin yan kapag maraming nakapila sa ATM. Saka na lang tayo bumawi. Baka mas malakas mag-pray yung mga humihiling na malasin tayo ngayon. Tara, daan tayong simbahan para naman humiling ulit tayo na palakasin ulit yung kita natin. Ayusin mo kasi yung pag-pray mo ha. Dapat yung buong puso talaga. May kaunting pagtatalo pa sa magkapatid, pero hindi naman yun lumala. Noong nasa simbahan sila, walang gaanong tao kaya alam nilang wala silang madudukutan doon. Nung nakaupo sila, maya-maya may umupo rin na babae sa likuran nila.
Sana bigyan na tayo ni Lord ng sign. Anong sign? Nabibigyan na niya tayo ulit ng malaking biyaya. Alam mo yun, yung bibigyan niya tayo ng malaking pera na makukuha natin. Feeling ko nga malapit na yun eh. Nakakapanaginip pa naman ako ng angel. Ganun daw yun, di ba? Ay, sana nga. Hindi na ako makagala ngayon. Ano pa ako, di ba? Yung mga tropa ko nga nagyaya sila sa akin na mag-outing daw kami sa LU. Kaso ang tumal ngayon, wala pa akong budget. Natigilan sila sa pag-uusap nung may tumawag sa babae na nasa likuran nila. Hello? Oo, dala ko na ngayon yung 100K. Cash to, kasi cash nga yung kailangan. Oo, jeep lang ako pero dumaan muna akong simbahan. Oo nga. Teka nga lang, uuwi muna ako bago ako magpunta sa ospital. Nasa 80K lang yung kailangan pero 100K kasi yung pinadala ni tita. Kaya yun na yung kinuha ko. Baka kasi may iba pang bayaran. Oo na, sige na, alis na pala ako. Ingat ka rin ah, bye. Nagkatingi na ng magkapatid bago nila marahang nilingon ang babae sa likuran nila. Kung hindi pa nila narinig ang sinabi nito, hindi naman nila aakalain na may pera ang babae. Ang maiisip lang nila, ordinaryo lang din itong babae. Baka yan na yung sign na hinihintay natin. Ang bilis talaga tumugon ni Lord. Thank you, Lord. Tara, sundan na pala natin. Sasakay daw yan ng jeep eh. Feeling ko yung 100K na sinasabi niya nakalagay dun sa bag na yun. Grabe naman kasi siyang makabitbit eh. Halatang hindi niya bibitawan. Akong bahala dyan. Madali lang naman yan. Kalkulado ng magkapatid ang bawat galaw ng babae na balak nilang dukutan. Nakapila sila sa jeep. Mukhang inaakala ng magkapatid na umaayon na sa kanila ang kapalaran dahil ang daming tao. Sakto na may nagrarally pa nung panahon na yon. Nagkaroon ng gulo, ang daming nagtatakbuhan, kaya sinamantala na ng magkapatid ang sitwasyon. Binangga ni Angelina ang babae. Ang kapatid niya naman, hinila ang isang bag na mukhang napansin din ng babae. Nakipaghilahan pa, pero ang daming taong bumabangga sa kanila, kaya nabitawan yun ng babae. Si Angelina naman, nagpanggap na wala siyang napansin o nakita. Matapos nun, umuwi silang dalawa na sobrang saya. Sa sobrang tuwa ko, parang gusto ko sumayaw. Makakapunta na kami ng LU nito. Bibili pa ako ng bikini ko. Ang saya naman. Libre ko mga tropa ko nito. Tiba-tiba na naman tayo. Magkano yan? 100K yan, diba? May mga reseta pa oh. Tapon na lang natin to. Ate, baka mamaya gagamitin niya sa ospital. Malas na lang niya. Tsaka hindi naman niya kami nakita, no? Malay niya ba kung kami yung kumuha? Nagtatakbuhan na kaya yung mga tao nun? Nakita niya ako dahil ako yung nakabunggo sa kanya. Pero nakita niya naman na wala akong inagaw sa kanya. Nakita niya pa nga na tumama ako sa likod ng jeep dahil may tumulak sa akin. Ang sakit kaya nun. Okay lang yan. At least, alam niyang wala kang kinalaman dun. Malay niya ba kung sinong kasabwat mo, di ba? Saka pinagpray ko naman to. Nanghingi ako ng sign at ito na yun. Saka gusto ni Lord na maging masaya ako. Hindi ba talaga kayo nakukonsensya, ate? Malay niyo gagamitin yung pera sa operasyon ng isang tao. Baka sa pera na yan nakasalalay ang buhay ng iba. Tapos kayo, dinukot nyo na nga, gagastasin nyo pa sa mga luho nyo. Nakikinabang naman tayong lahat, no? Saka ibibili namin to ng bagong ref para naman itapon na yung luma. Ang pangit na kaya nun. Ibalik nyo na lang kaya yan. Kawawa naman yung nadukutan nyo eh. Ang galing mo naman. Bakit namin to ibabalik? Biyaya to sa amin. Bigay to ni Lord. Paano mo masasabing biyaya yan kung dinukot nyo lang naman at kinuha sa ibang tao? Basta, alam namin. Ano ka ba? Nagpapapatol ka na naman dyan sa bata. Itapon mo na itong mga papel na to. Wala naman tayo mapapakinabangan dyan eh. Mga reseta, o ayan. Itong pera at saka bag na lang ang kukunin natin. Hayaan mo na yan si Otep. Bata pa yan. Kaya akala niya alam na niyang buhay-buhay. Kaya ka laging stress kasi nagpapaniwala at nakikinig ka dyan sa bata na yan. Ano, magkano nga kailangan mo para sa LU nyo? Ano,
Kaya na kaya doon ng 30K? Ewan ko, pero baka mga 5 kami. Saka 3 araw lang naman kami doon. Kaya na siguro yung 30K. Sige. Pwede na yan. Yung iba, ibibili ko na lang ng gamit sa bahay. Papalitan na lang muna pala natin yung bubong kasi malapit na magtag-ulan, di ba? Para naman hindi tayo mabasa dito sa bahay. Eto na yung 30K. Kung feeling mo kulang yan, gawan mo na lang ng paraan ha. Nasa Elyo ka naman na. Daming tao doon, kaya mo na yan. Mandukot ka doon. Bahala ka na. Huwag ka lang papahuli ha. Baka hindi ka na makauwi ng buhay dito. Yun! Thank you, Lord! God will provide talaga, no? Problemado ako nito tapos pinagpe-pray ko lang. Ayun, meron na agad binigay. Sobra pa talaga. Hala, talagang nagpasalamat pa siya oh. Lahat ng biyaya dapat pinagpapasalamat natin. Napapailing na lang si Otep. Ilang araw wala si Angelina dahil nasa galaan siya. Habang ang pera naman na nakuha nila, mabilis lang ding naubos. Kung ano-ano na lang kasing pinagbibili nila. Kung saan-saan nila ginagastos. Wala silang pagpapahalaga sa pera. Dahil alam nilang kaya pa naman nilang kitain yon at kunin sa ibang tao. Hanggat hindi nila pinaghirapan ang bawat sentimo, wala rin silang pakundangan na gagastusin yun. Nung nakabalik na si Angelina, balik na naman sila sa lansangan ng kapatid niya para lang maghanap ng mabibiktima nila. Pero isang beses may lumapit sa kanilang babae. Namumukaan nila pero hindi lang nila alam kung saan nila nakita. Kami ba ang kinakausap mo? Itatanong ko sana kung saan nyo nakuha yung bag na yan. Ito? Ewan ko. Sa Divisoria ata. Bakit? May nawawala kasi akong bag. Ganyan yung itsura. Baka pwedeng makita yung itsura ng loob. Huwag mo sabihin na pinagbibintangan mo kami. Wala akong sinasabi. Nakikisuyo lang ako para itatanong ko rin kung saang pwesto nyo nabili. Nung nakaraan kasi nadukutan ako. Diyan kasi nakalagay yung pera ko para sa operasyon ng pamangkin ko eh. May mga papers din kasi yun. Tapos may mga reseta. Kailangan ko kasi yun. Pati yung vaccine card dun. Anong pinapalabas mo? Sa amin mo ngayon hahanapin? Bakit kasi burara ka? Hanapin mo kung nasan mo nilagay. Bakit ipapakita ko tong bag na to? Bahala ka nga dyan. Lalapit ka lang para mambintang. Ang init na nga ng panahon, dumagdag ka pa sa init ng ulo ko. Hindi naman kita pinagbibintangan. Nagtatanong lang ako. Ganun na nga yung tono mo. Anong akala mo sa akin, tanga? Ay, makaalis na nga. Kahit nakabado na si Angelina, pinanindigan niya talaga na hindi siya aamin o hindi malalaman ng babae na sila nga ang kumuha. Hindi na sila nagpagala-gala noon sa labas dahil baka makita ulit sila ng babae. Umuwi na muna sila. Sabi ko sa'yo, wag mo na munang gamitin yung bag na yan. San kaya nakatira yung babae na yun, ano? Hindi naman siguro ako namukhaan noon. Kinakabahan ako kanina. Nagmaldita na lang ako para kunwari hindi ako kabado. Akala ko mabubuko na tayo. May mga pulis pa naman dun. Hindi naman tayo makukulong agad, no? Malakas kaya tayo kay Lord. Tapon mo na yung bag na yan para hindi na makita ng babae. Hindi na lang siya mag-move on. Napunta naman kay Lord yung 10K. Hinulog ko kaya sa simbahan. Kaya nga, ano rin kayang hinahanap niya doon sa mga papel? Wala naman ako nakikitang mahalaga doon. Wala ngang pakinabang sa atin. Ibig sabihin lang, hindi naman yun mahalaga. Gusto niya lang sigurong mabawi yung pera. Wala na siya mababawi Bigay na sa atin yun ni Lord. Sige, bawiin niya muna yung binigay natin kay Lord na 10K. Hayaan mo yun. Hindi naman na siguro tayo nun makikita. Sana nga. Malawak naman tong lugar natin eh. Kakaiba na yan kung makikita pa ulit natin siya. Kampante ang magkapatid na hindi na nila makikita pa ulit ang babaeng dinukutan nila. Pero mukhang nilalapit sa kanila ang tadhana. May kamag-anak ang babae na malapit sa bahay na tinutuluyan ng magkapatid. Nalaman nila yon nung nakita nila ang babae sa simbahan. Hindi nila kinikibo para mukhang wala nga silang kasalanan. Pero magaling mag-obserba ang bunso nilang kapatid. Alam niyo mga ate, kanina pa kayo sinusulyapan ng babae doon sa may kabila
Ayun oh, yung nakasuot ng kulay blue na duster. Kilala niyo ba siya? Alam ko yung ano yan eh. Pinsan ni Kuya Nestor. Nakita ko yan siya noon. Ewan ko dyan, hindi ko naman yan kilala. Para kasing kilala niya kayo eh. Hoy, huwag kang nga magulo dyan, Otep. Hindi ka makinig sa sinasabi ni Father. Kayo nga pong di nakikinig eh. Sabi kaya kanina may mga tao na malakas magdasal pero walang konsensya. Kayo agad po talaga'y naalala ko. O tapos, anong gusto mong gawin namin? Hindi naman para sa amin yung sinabi kanina. Paano niyo malalaman kung sa inyo yun? Kung hindi niyo naman tinatanggap yung mali ninyo. Bla 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 bla. Kita mo na. Bata-batuta ka pa rin kahit para ka matanda magsalita. Hindi pa talaga matured ang utak mo. Mga turo lang yan sa school na ginagaya mo. Kapag talagang isip matanda ka na, maiintindihan mo kami. Sa ngayon, hindi mo pa kasi alam ang hirap ng buhay dahil may bumubuhay pa sa'yo. Makita mo kapag lumaki ka. Magtatrabaho na lang ako maghapon magdamag kaysa mandukot. Ngayon mo lang nasasabi yan kasi hindi mo pa nga nararanasan. Hindi ka maniwala sa amin na danas na ang buhay. Nasubukan na namin magtrabaho, magdoble kayod pero wala pa rin. Mas maganda pa rin talaga yung ganito na nandudukot ka. Kinukuha mo lang yung dapat na biyaya ng Diyos para sa'yo. Hindi mo hinihintay. Saka nag-share naman din ako, lalo na hati din kami ni Lord. Tama rin naman. Dati iba yung paniniwala ko. Ngayon lang din ako namulat sa realidad ng buhay eh. Minsan, hindi mo na kailangan maghintay ng biyaya. Dapat kunin mo na kagad. Tsaka, mabilis naman magpatawad ang Diyos. Lagi naman tayong nasa simbahan at nagdarasal eh. Di ba kayo natatakot sa karma? Kasi ako natatakot ako eh. Baka mamaya madamay ako. Ganun daw kasi yun eh. Kaya lagi ako nagpipray. Ako na yung humihingi ng tawad para sa inyo. Para hindi na rin ako madadamay kung ano mang mangyayari sa inyo. Kung ano mang parusa ninyo. Karma? Ano pinagsasasabi mong karma? Walang karmang nangyayari. Yung isang tao nga na mas masama pa sa amin, na karma ba? Hindi naman, di ba? Kasi nga, hindi naman yung totoo. Walang ganun. Ang mismong tao ang gumagawa ng sarili nilang karma. Saka anong dahilan? Bakit kami makakarma? May pinatay ba kami? May malala ba kaming kasalanan? Hindi lang naman pagpatay ang kasalanang nagagawa ng tao na pinarurusahan. Basta humingi ka na ng tawad kay Lord, yun na yun. Hindi na kailangan yung todo-todo na sobrang OA na. Dahil mabilis magpatawad ang Diyos. Kapag may nawawalan, malamang yun ang kapalaran nila. Kung ano yung nakukuha namin, yun talaga yung biyaya na para sa amin. Ang biyaya, kusang dumarating. Kusa naman yung dumating kinuha lang namin. Ang ingay niyong dalawa, huy. Nasa gitna niyo ako, oh. Ikaw nga, Otep, tumahimik ka na dyan, ha? Lagi na lang ako yung pinapatahimik, Oo, kasi ikaw yung walang saysayang sinasabi. Sinasaway ka na nga ni Mama, hindi ka pa rin nakikinig. Wala talaga akong kakampi sa pamilya na to. Wala talaga. Kasi hindi mo kami naiintindihan. Yung kina Mama nga ayos lang eh. Palibasa kasi feel na feel mo na matanda ka na mag-isip. Porket sinasabi ng iba na matured ka na mag-isip para sa ganyang edad, sinabuhay mo naman. Dahil iba yung paniniwala ko sa inyo. Sus! Ngayon lang naman yan. O pustahan tayo. Sa mga susunod yan, kapag medyo lumaki ka na yan, baka maging mas magaling ka pa sa amin. Hindi mangyayari yun. Hay nako, wag ka magsasalita ng tapos dahil hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari sa mga susunod. Hindi naman to pagkaligaw ng landas, no? Iba lang kasi to sa ginagawa ng iba. Pero kung tutuusin, pareho lang na kumikita para sa sarili at para sa pamilya. Hindi nakikinig si Otep sa sinasabi ng dalawa niyang ate. Paglabas nila ng simbahan, nakadukot ng isang pitaka si Angelina pero hindi niya alam kung may laman ba. Pero mukha namang maraming pera ang nakuhanan niya. Neng, excuse me. May napulot ka atang wallet ng babae. Ayun siya oh. Ate, andito sa kanya. Nakita ko kanina napulot niya. Ha? Anong napulot ko? Nakita ko pang nilagay mo dyan sa isa mong bag. Hindi yan. Yung isa. Yung mas malaki. Ha? Bible ang laman ito. Nakita ko yon, kulay pink pa nga yun. Ayan, oo, ayan nga, nakaipit. Sa kanya yan. Sa'yo yung wallet na yan, di ba?
Gusto pa sanang itanggi ni Angelina na sa babae ang wallet. Pero ang daming tao, nakatingin na rin sa kanya kung ibabalik niya ba ang pitaka. Sakto na nawawala nga rin ang pitaka ng babae. Kung hindi niya yon ibabalik, malamang ay tatawag ng pulis ang babae at siya lang din ang mapapahiya. Ito ba? Sorry, akala ko sa ate ko. Same kasi sila ng wallet. Nakita ko lang yun dyan kasi nahulog din ang mga gamit namin. Pasensya na ha, hindi ko napansin. Nagpasalamat lang ang babae saka ito umalis. Bakas naman ang inis sa mukha ni Angelina pero hindi niya pinapahalata para walang ibang makakita na sadya niya naman talagang kinuha ang pitaka. Hindi yun basta lang napulot niya. Ang pinagtataka niya, bakit yun nalaman ng babae? Sino ka ba, ha? Bakit ba sunod ka na sunod sa akin? Nakita kita kung paano mo dukutan yung babae. Grabe, katatapos lang ng misa, gumawa ka na agad ng kasalanan. Anong pinagsasasabi mo? Napulot ko talaga yun, no? Akala ko nga sa kapatid ko yun. Ayun lang sila, naghihintay sa akin. Alam kong ikaw yung kumuha ng pera ko. Bakit naman ganyan kayo? Hindi kayo lumalaban ng patas. Alam mo, hindi ko alam kung ano yung pinagsasasabi mo. Katatapos lang ng misa nang bibintang ka. Alam mo ba na masama yan? Huwag mong ibalik sa akin ang sinabi ko kanina. Wala akong binabalik sa'yo. Lubayan mo nga kami. Alam mo, malaking karma yung babalik sa'yo at sa kung sino mang kasabwat mong mandurukot. Yung pera na kinuha nyo, pera yon sa pagligtas ng tao. Mabuti na lang, mabait pa rin ng Diyos. Kahit na nawala yung pera, naging maayos naman yung taong paggagamitan nun. Sana magbago ka na hanggat hindi pa huli ang lahat. Paraan mo yan ang pangongonsensya sa akin. Kung may konsensya ka nga. Wala, dahil alam kong wala akong ginagawang masama. Ang dapat makonsensya dito, walang iba kundi ikaw. Dahil nakikialam ka sa buhay ng iba. Hindi naman dapat pakialaman, pinakikialaman mo. Maitatanggi mo yan sa mga tao, pero alam ng langit kung anong ginawa mo. Kahit na anong dasal ang gawin mo, kahit na anong pagsisimbang gawin mo, kung gumagawa ka ng mali sa kapwa mo, hindi ka makakatakas sa parusa sa'yo. Mabuti akong tao. Malaking halaga ang binibigay ko sa simbahan. Nagbibigay ako sa mga pulube. Mabait ako, kaya bakit ako matatakot sa mga parusa? Hindi lahat ng gumagawa ng mabuti sa mata ng tao, mabuti talaga. Hindi matatakpan ng kabutihan mo ang kasamaan na ginagawa mo. Kung may mali man ako nagagawa, tanggap at mahal ako ng Diyos dahil lagi naman akong tumatawag sa Kanya. Hindi lahat ng tumatawag sa Diyos totoong tanggap ng Diyos. Lalo na ayaw niya sa taong mapagmataas at mapagmalinis. Hindi mo pwedeng utusan ng Diyos na tanggapin ka dahil lang sa iniisip mong mabuti ka habang gumagawa ka naman ng masama. Paulit-ulit naman ang usapan na to. Wala namang kwenta. Hay, bahala ka na dyan. Kanina pa ako hinihintay ng mga kasama ko. Nagmadali na lang na umalis si Angelina sa harapan ng kanyang kausap. Alam niya sa sarili niyang walang mali sa mga nagawa niya dahil mabuti pa ring tao ang isang taong tumutulong sa kapwa niya. Kaya alam niyang hindi siya pwedeng matawag na makasalanan dahil lang sa iisang ginagawa niya, ang pagiging mandurukot. Ilang araw pa ang lumipas, hindi gaanong makakilos ang magkapatid dahil matalas ang mga mata ni Baninay. Tila ba binabantayan sila? Hindi ba aalis dito yung babae na yan? Bakit ba? Saan ba yan nakikituloy? Hindi ko rin alam. Si Otep may alam niyan eh. Mamaya pag-uwi natin, tanungin natin siya. Akala mo pulis siya no? Laging nagbabantay. Pansin ko nga. Nung nakaraan munti ka na akong mahuli. Paano? Hinihila ko yung cellphone ng babae sa likuran niya. Aba, bigla ba namang sumigaw yan ng magnanakaw? O ayun, napakapit yung mga tao sa gamit nila. Napatingin pa sa akin yung dudukutan ko. Nagpalusot na lang akong mahuhulog na yung cellphone niya eh. Naiinis ako. Ang hirap dumiskarte. Wala bang trabaho yung tao na yan? Ewan ko dyan. Alam mo bang pangalan yan? Basta may Ninay ata yun. Baninay, ganun. Sinabi na yun ni Otep hindi ko lang gaano matandaan. Basta ang tawag ko sa kanya, Paepal. Baka siya yung demonyo na pagsubok sa atin. Iba talaga gumalaw ang mga kalaban, no? Pipigilan talaga tayong makuha ang biyaya na kaloob sa atin. Bakit ba tayo matatakot sa kanya? Tao lang din naman niya na mukhang padala ng kadiliman. O basta tayo, hanggat mabuting tao tayo, dapat wag tayong matatakot. Sila pang ang dapat na matakot sa atin, di ba?
Sila kaya ang mas makasalanan sa ating lahat. Tama ka naman dyan, ate. Kaya nga ako, hinahayaan ko na lang kapag marami siyang sinasabi sa akin. Mas kilala ko naman ang sarili ko, no? Basta alam kong gumagawa ako ng mabuti, mabuting tao na rin naman talaga ako. Hayaan na lang natin siya. Kontrabida yon dahil bitter siya dun sa nawawala niyang pera. Ang tagal na nun, hindi niya pa makalimutan. Isa pa, hindi naman niya napatunayang tayo ang gumawa nun, di ba? Kaya wala siyang karapatan na pagbintangan tayo. Tama, kaya hindi tayo dapat natatakot sa mga simpleng salita niya lang sa atin. Ayun, may bagong target. Yung matandang babae na yun, no? Nagbibilang ng pera niya. Baka sa butika yan pupunta, no? Ano? Oo, sige, okay lang sa akin. Sa wala tayong makita ngayon na matino eh. Wala kasing pasok tapos walang gaanong lumalabas ng bahay nila. Sige na, pwede na yan. Hindi pinalampas ng magkapatid kahit ang barya-barya lang ng matanda. Kinuha nila ang pitaka nito saka sila umalis. May mga gamot pa nga sa loob ng pitaka pero itinapon nila yon matapos na makakuha ng pera. Nagpatuloy silang gawin yon. Hindi sila nagpapaapekto kay Baninay kahit na kinukonsensya na sila nito. Dahil naniniwala talaga silang wala silang kasalanan. Hanggang sa isang araw, nabalitaan ni Angelina na nabundol ang kapatid niya. Tumatakas pala si Julie sa isang dinukutan niya. Pagbaba nito sa jeep, tumawid agad para matakasan ang dinukutan niya pero hinabol siya nito kaya hindi nakita ni Julie ang papalapit na truck. Nabawi ang dinukot niya pero nasa ospital ito at nag-aagaw buhay. Sobrang problemado ng pamilya nila dahil wala naman silang pera. Kawawa naman si Ate Julie. Kung hindi sana siya gumawa ng masama baka hindi siya nasa ospital ngayon. Baka okay pa siya. Kaso, kahit naman daw gumaling siya, magkakaroon na siya ng problema. Sa ulo kasi yung naging tama niya Gagawa ako ng paraan para sa magagastos sa ospital. Sana may makuha kong malaking pera. Gagawa ka ng paraan? Gagawin mo yung dahilan kung bakit nasa ospital si Ate Julie? Dahil sa iyo kaya kami minamalas. Hindi dahil sa akin, ate. Dahil sa ginagawa ninyong mali. Dahil sa pagdarasal ninyo na pagpalain kayo, kahit na yung pagpapala na gusto ninyo, ay yung pasakit naman sa ibang tao. Yun bang kasalanan sa Diyos? May alam ka bang ibang paraan? Kung wala, manahimik ka na. Kaysa kung ano-anong pinagsasasabi mo. Matuto ka na lang na ipagdasal kami para naman gumaling na si ate. Ako na lang mag-isa ang tataguyod dito. Buti sana kung may maitutulong ka. Dagdag ka lang sa problema dahil dyan sa mga pinagsasasabi mo. Kung gusto mo talaga na magkaroon ng pagbabago, sana nagbibigay ka ng pera sa amin. Nai-stress na ako, lalo mo pa akong ini-stress. Nagsasabi lang naman ako, ate. Puro ka nagsasabi, wala ka naman dulot. Bago ka magmayabang na mabuti kang tao, tulungan mo muna kami. Kung hindi mo naman kami kayang tulungan, manahimik ka. Hindi ka nakakatulong sa problema ng pamilya natin. Buwisit na yan. Inis na si Angelina sa mga pinagsasabi ng kanyang kapatid, kaya nasusungitan na niya ito. Hindi na lang kumibo si Otep. Halos 1 buwan ang lumipas, hindi pa nga gumagaling si Julie. Nagkaroon na naman ng problema sa bahay nila. Hindi nila pag-aari ang kinatitirikan ng bahay nila, kaya pinaalis na sila roon. Wala silang ibang tutuluyan. Wala naman silang bahay. Kung kukuha sila ng mauupahan, mahihirapan din silang bayaran yun kung tumutumal na ang nakukuha ni Angeline ng pera sa mga dinudukutan niya. Hindi lang naman sila ang pinapaalis, kaya pakiramdam niya, may laban pa rin naman sila sa bahay na hindi naman nila pag-aari. Naging baldado na si Julie. Kahit nasa bahay siya, kailangan tuloy-tuloy pa rin ang gamutan niya. Hindi na siya nakakausap, hindi na rin siya nakakaintindi. Hindi siya marunong tumayo o kumilos dahil nga sa malaking parte na natamaan sa kanyang utak. Parang patay na rin siya kung tutuusin. Mas malaki pa ang gastos nila sa mga gamot nito dahil kailangan tuloy-tuloy. Kung mahihinto kahit na 1 beses, maaaring mamatay si Julie.
Yun ang ayaw ng pamilya niya, kaya todo ang kayod ni Angelina para lang sa kapatid. Umaasa pa rin siya sa himala. Pero sa halip na yon ang ipagdasal niya, iba ang hinihiling niya kapag nasa simbahan siya. Lord, please naman bigyan mo na ako ng madudukutan ng malaking halaga. Yung kahit mga 1 million, ganun. Yung sana makakabili ako ng bahay. Sana yung kahit matanda na tanga na madaling madukutan. Yung ganong klase ng tao. Ang hindi alam ni Angelina, nakaupo lang din pala sa tabi niya si Baninay. Malawak at walang tao sa simbahan, pero doon pa talaga pumwesto si Baninay. Maaaring sadya yun para lang makausap niya si Angelina. May iba naman pwedeng upuan, di ba? Dito mo talaga gusto? Alam mo ba, ngayon lang ako nakarinig ng tao na nagdadasal ng kasalanan. Ganyan ka ba talaga? Hindi ka ba magbabago kahit na alam mo na nga na nakakarma na kayo? Ang bilis, di ba? Hindi lang naman yan isang beses. Tuloy-tuloy ang karma. Ayaw nga kitang kausap. Ano ba talagang problema mo doon? Kasi puro na lang negative ang lumalabas sa bibig mo. Negative? Nagsasabi lang ako ng totoo. Nung nangdukot ang kapatid mo at tumakas siya, yan ang nangyari sa kanya. Imbis na maging dahilan yon para mamulat ka sa kasalanan na ginawa nyo. Anong ginagawa mo ngayon? Nagdarasal ka na sana bigyan ka ng taong madudukutan mo? Anong klaseng dasal yun? Diyos ka ba? Bakit pinangungunahan mo siya na magdesisyon sa mga hiling at panalangin ko? Ano pa bang susunod na gusto mong mangyari para lang tumigil ka na sa pagiging mandurukot mo? Naniniwala ka sa Diyos pero hindi ka naniniwala sa kasalanan mo? Dumating ka lang ba talaga sa buhay namin para lang manginis, ha? Alam mo kung wala ka maitutulong sa amin o kaya walang mabuting dala yung mga ganyan mong salita, wag mo na lang akong kakausapin, ha? Kahit na kailan, kahit na makita mo ko. Nung nawalan ako, alam ko na kinuha sa akin ng kung sino. Galit na galit ako. Ngayon na nakikita na kita, awang-awa na ako sa'yo. At sino naman na nagsabi sa'yo na ako nga yung kumuha nun? Nambibintang ka na naman. Baka kamutanga ka lang kaya nawala mo. Hindi ko na kailangan patunayan ang alam ko. Oh, anong purpose pa pala na kinakausap mo ko? Ganyan ka ba talaga? Ano yan? Ganyan na kayo pinalaki ng mga magulang nyo? Talagang hinahayaan nila na maging mandurukot kayo? Na maging makasalanang tao pero pala simba? Naiinis talaga kung kausap ka. Ang matinulang ata sa inyo yung lalaki mong kapatid. Buti pa yon, alam ang tama at mali. Tumabi ka nga dyan, paharang-harang ka dyan. Alam mo, kung hindi ka talaga titigil sa mga ginagawa mo, napakalaking karma ang babalik sa'yo. Hindi lang ganyang klase ng karma na nangyayari sa kapatid mo. May mas malala pa dyan. Hindi ako naniniwala sa karma. Kung may taong kakarmahin man, yun yung mga tao na masasama talaga ang ugali. Ako, mabuti akong tao dahil alam kong tumulong. Hindi ko na ipaliliwanag sa'yo kung paano umiiral ang karma. Pero sana wag mo nang hintayin na mas malala pa ang maranasan mo. Uulitin ko tong sinasabi ko, ha? Wag na wag mong pangungunahan kung anong mangyayari sa amin. Dahil totoo naman na wala kang alam. Ayoko pa naman sa lahat yung daig pa ang Diyos kung magsalita. Kung hindi ka naman hihiling ng masama sa kapwa mo, wala namang mangyayari sa kanila. Katulad kung hindi kayo gumagawa ng masama sa kapwa nyo, walang mangyayaring masama sa inyo. Kapag si Baninay ang nagsasalita, tila ba walang panalo si Angelina. Hindi niya alam kung paano siya lalaban o kung may pagkakataon pa bang makalaban siya. Ilang araw pa ang lumipas, wala pa ring nangyayari. Sa bawat perang nakukuha ni Angelina, mas doble naman na pahirap ang dumarating sa kanila. Lalo na nung nagkasakit na ang mga magulang niya. Mas lalo siyang nahihirapang itaguyod ang buhay nila. Kahit na anong dasal niyang makakuha siya ng malaki, iba naman ang napupunta sa kanya. Puro lang din paghihirap at pagdurusa. Lagi-lagi na siyang nasa simbahan para ipagdasal ang trabaho niya bilang mandurukot. Kahit na sinasabi na sa kanyang itigil niya ang ganong klase ng dasal, wala siyang ibang pinakikinggan. Minsan pa, sobrang problemado niya kaya nagawa na niyang harap-harapang humablot ng gamit. Isinasaalang-alang niya ang buhay niya sa pagtakbo at pagtawid para matakasan ng isang tao na kinuhanan niya. Pero minsan nahuhuli siya.
Kahit na babae pa siya ay nasasaktan siya. Mabuti na lang nagagawa niyang makatakas para hindi siya mahuli ng mga pulis. Mas lalong maghihirap ang pamilya niya kapag nakulong siya. Baka mamatay pa si Julie dahil masyadong mahal ang gastusin nito. Isang beses pa, nasa simbahan sila at mismong simbahan pa ang dinukutan ni Angelina. Sorry Lord, marami naman ako nabigay sa'yo nung malakas ang kita ko. Bawiin ko muna tong iba ha, ibabalik ko na lang kapag okay na ulit ang lahat. Hoy, pera ng simbahan niya na. Ano ba? Bakit pa bigla ka nila susulpot dyan? Hindi ka ba kinikilabutan? Abulay ng mga tao yan tapos kukunin mo pa? Pati ba naman yan dudukutin mo pa? Aba, ewan ko na lang talaga kung anong mangyayari sa'yo niyan sa mga susunod. Baka isang araw, dyan na dumating ang sunod-sunod na karma sa'yo. Hindi ka pa magbago. Alam mo, may panahon ka pa namang isuko ang sarili mo sa Diyos. Ano namang isusuko ko? Isa pa, hiram ko lang naman to, no? Pinagpray ko naman na sana may makuha kong pera ngayong araw para naman makabili ako ng gamot ng kapatid ko. Kung hindi mo alam ang pinagdaraanan ko, hindi ka pwedeng basta na lang magsasalita. Kaya nyo naman yan pinagdaraanan dahil may ginawa kayong masama. Ako nga no nawala ng 100K kahit nagagamitin na namin sa mismong operasyon eh. Doon sa operasyon na yon nakasalalay ang buhay ng isang tao. Kaya bago mo sabihin sa akin na hindi ko alam kung anong nararamdaman mo, mas lalong hindi mo alam kung anong nararamdaman ko noong mga panahon na yon. Ano namang kasalanan ko ron? Anong pakialam ko? Ewan ko, ikaw lang naman ang nakakaalam nun eh. Ibalik mo na yan. Baka mas lalong magalit sa'yo ang Diyos sa ginagawa mong ganyan. Bakit naman magagalit sa akin? Sa nagbibigay naman ako noon tapos malaki pa. Galing din sa dinukot mo? Wala ka na doon kung saan man galing ang pera na bigay ko. Sa ngayon, ako lang naman yung humihingi muna ng pabor. Kailangan ng kapatid ko ng gamot. Wala na ako ibang pagkukuhanan. Buti sana kung makakatulong ka sa amin eh. Kaso hindi naman. Kaya wag mo akong basta pagsasabihan dyan ha. Umalis si Angelina nang hindi na lumilingon pa sa altar. Nagtungo na siya papunta sa butika. Binili niya kung anong kailangan ng kapatid pero nung magbabayad na siya, hindi na niya makapa ang pitaka niya. Nasaan na yung wallet ko? Ay, lintik naman na yan. Nadukutan ako. Hayop! Buwisit namang tao yun. Nasaan na kaya yung wallet ko? Kung kailan nandito na ako sa butika? Hayop talaga! Hay! Tumingin si Angelina sa paligid niya. Abala ang mga tao. May kanya-kanya silang ginagawa kaya hindi niya alam kung sino ba ang kumuha ng pitaka niya. Halos sinisi niya na ang bawat tao roon. Binabawi niya ang pera na nawawala sa kanya pero pinalabas siya ng gwardya dahil nanggugulo na siya. Sobrang problemado niya. Hindi na gumagana ng maayos ang kanyang utak kaya hirap siyang makapandukot ng maayos. May nakuha siyang pera sa isang ginang pero sapat lang yon para sa isang gamot ni Julie. Wala naman siyang ibang malapitan na magbibigay ng pera pambili niya ng gamot. Wala rin silang pagkain ng mga panahon na yon. Noong umuwi siya, naabutan niya si Otep na galing sa pamimitas ng talbos ng kamote. May bigas ba tayo? May nagbigay kanina ng bigas tapos delata. Kumusta naman si ate? Di ba kanina pa dapat itutulok yung gamot niya? Wala naman dyan. Tapos si Papa kanina inatake pero nagawa na lang ng paraan. Ate, kung ano-ano na nangyayari sa pamilya natin. Alam mo ba kung anong karma na to? Ano ba pinagsasasabi mong karma? Hindi tayo kinakarma. Anong tawag mo sa nangyayari sa atin? Alam mo rin bang mapuputulan na tayo ng kuryente? Nakiusap lang ako kanina na hindi pwedeng walang kuryente yung machine na gamit ni ate. Ang mahal ng kuryente natin eh. Paano natin yun mababayaran? Tapos yung iba nating mga kapitbahay, umalis na sila dahil nga may demolition na mangyayari. Saan na tayo pupunta niyan ngayon? Wala na tayong kahit na ano ate. Wala na tayong pwedeng ibang malapitan. Huwag ka mag-alala. Ipagdasal mo rin naman kasi na may madukot akong malaking halaga bukas para naman umayos kahit paano ang buhay natin. Hindi ka kasi nagdarasal eh. Buti pa nung maayos si ate kasama ko siya lagi nagsisimba at nagdarasal. Kaya ang ayos ng kitaan namin nung mga panahon na yon. Nagdarasal naman ako.
Pero hindi naman ganyang klase ng dasal, ate. Yung dasal na maayos at dadalhin tayo sa mabuti. Dinala ba tayo sa mabuti? Hindi naman, di ba? Dinala lang tayo lalo sa kahirapan. Kinukontra mo kasi yung dasal ko kaya ganito. Ako lang naman yung nagpapakahirap para sa atin. Kung ibahin mo kaya ang dasal mo, ate, baka doon pwedeng dumating yung tulong na kailangan natin. Tabi nga dyan, kung ano-ano na naman ang pinagsasasabi mo, wala naman tulong sa totoong pinagdaraanan natin. Tabi dyan! Isang gamot lang ang naiturok kay Julie, kaya malaki ang pagkakataon na mamatay ito kung ganon ang gagawin nila sa mga susunod na araw. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na ang problema nila. Nung bibili ng gamot para kay Julie, na ospital naman ang nanay nila, kaya sa kanya ginamit ang pera. Tumambay pa sa labas si Angelina para makahanap ng mabibiktima, pero wala siyang nakukuha na matino. Ingat na ang mga tao. Naglipa na rin ang mga nagbabantay at pulis sa labas. Gusto na niyang magwala pero wala namang laman ang mga dasal niya kundi ang makapanlamang at makakuha ng pera mula sa ibang tao. Ilang araw pa ang lumipas, binawian na ng buhay si Julie dahil na rin sa kakulangan ng suporta ng gamot. Kasabay nun, namatay din ang ama nila. Ang natitira na lang ay ang magkapatid at ang ina nila na may sakit. Hindi rin sigurado kung magiging mahaba pa ba ang buhay nito dahil wala rin silang pera na susuporta sa gamutan nito. Ang tagal ni Angelina sa simbahan pero blanko lang talaga ang utak niya. Ate, uwi na tayo. Tara na, kunin na lang natin yung pwedeng mapakinabangan natin gamit dun. Giba-giba na ibang bahagi ng bahay natin eh. Siguro kahit nasa lansangan na lang muna tayo tumuloy. Ganun talaga ate. Bakit naman ganito yung nangyari sa atin? Bakit sa atin pang mabubuting tao? Bakit hindi na lang dun sa mga masasama talaga? Ang unfair naman eh. Tayo yung pinarurusahan ng ganito kalala. Yung mga pumapatay nga okay na okay ang buhay eh. Ano yun? Pabor ba ang Diyos sa mga taong gumagawa ng masama? Ate, hindi rin tayo mabuting tao. Alam mo na sa simula pa lang, yung kinakain natin galing na sa sama ng loob ng ibang tao. Kaya lahat ng mga nangyayari sa atin, bayad na to sa mga kasalanan na ginagawa natin. Inihingi ko naman yun ng tawad Saka humihingi ako ng gabay at basbas para lang simulan tong ganito. Saka nagbibigay naman kami sa simbahan para sa Diyos. Saka mabuting tao kami. Tayo, nagbibigay tayo sa mga pulubi. Bawi na yun sa kasalanan na nagagawa pero bakit ganito pa rin? Kasi hindi naman totoong pagtulong yun. Hindi naman ikaw ang magsasabi na mabuti kang tao. Nagpapakabuti ka lang naman ate. Kasi iniisip mong pambawi yun sa kasalanan mo. Hindi dahil yun talaga ang gusto mo. Magkaiba kasi ang mabuting tao na mabuti talaga. Yun yung mga taong hindi nila alam na mabuti sila. May mga taong mabuti na gaya mo dahil iniisip mong yun ang pambawi mo sa kasalanan mo. Ewan ko ba? Baka mamaya sinumpa tayo ng bakekang na yun. Baninay ate! O kung sino man siya. Mukha kasi yung mangkukulam eh. Hindi tayo sinumpa ng tao. Diyos mismo ang sumumpa sa atin ate. Bakit ba hindi mo yun matanggap? Kung ano-ano nang nangyayari sa atin eh. Tapos hindi ka pa tumitigil. Hindi talaga ako titigil dahil mas lalong kailangan ko to. Wala na tayong bahay. Saka paano ka pa mag-aaral niyan? Tulungan mo na lang ako. Buti ka pa hindi ka agad makukulong. Saka mas maliksi ka pa dahil bata ka pa lang. Ayoko ate. Yan ang problema. Kaya nagkandaletse-letse ang buhay natin dahil hindi ka marunong tumulong sa pamilya natin. Kung hindi ka naman nagmamatigas dyan sa paniniwala mo, baka buhay pa si ate at papa dahil may pera tayong nakukuha. Ayoko talaga. Kahit na anong mangyari, ayokong gumawa ng ganyang kasalanan. Ano gusto mo? Ganito na lang tayo? Gusto kong pumasok ng seminaryo ate. Magpapari ka? Nagpapatawa ka ba? Hindi naman ako nagbibiro ate.
Bata ka pa, hindi ka pa naman magiging pari niyan, kaya tulungan mo na lang ako muna mandukot. Kung magpapari ka, mas malapit ka na nun kay Lord. Saka ka nalang humingi ng tawad sa Kanya. Kailangan mo lang kamong gawin yun ngayon. Ayoko ate. May nakausap na ako eh. Pwede raw akong pumasok ng seminaryo. Magpapatulong na lang ako kay ate Baninay dahil wala naman na akong guardian. Anong wala? Nandito pa kami ni Nanay. Sa iba mo naman kasi ako dinadala ate. Ayoko dun sa landas na gusto mo ako mapunta. Gusto ko yung buhay na tinatawag ako. Hindi sa buhay na napipilitan lang akong gawin dahil gustong ipagawa sa akin. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Sige, magkanya-kanya na lang tayo. Sana pagdating ng araw, mapagtanto mo kung ano yung mga mali mong nagawa ate. Sana yun yung panahon na susuko ka na rin sa mga kasalanan mo. Hanggat gumagawa ako ng mabuti, may mabuti pa ring lalapit sa akin. Kaya wag mo akong pangangaralan. Ikaw kamo, sana lang wag ka magsisi sa mga pinaggagawa mo. Kapag nakonsensya ka, sana matanggap pa kita ulit. Pinanindigan ni Otep ang kagustuhan niyang pumasok sa seminaryo. Dahil bata pa siya, may mga naging proseso pa para matanggap siya. Walang suporta ang ate niya, kaya lumalabas na wala na rin siyang pamilya. Desidido na siyang iyon ang gusto niyang gawin at maging pari paglaki niya. Kahit na alam niyang galing siya sa pamilya na kasalanan ng bumubuhay. Pero si Angelina, hindi niya pa rin tanggap kung anong nangyayari sa buhay nila. Kalalabas lang ng ospital ng kanyang ina, pero wala naman silang bahay, kaya nasa lansangan lang silang dalawa. Patuloy pa rin na nagiging mandurukot si Angelina. Walang nagbago sa gawain niya, wala man lang siyang napagtanto na kahit na ano. Hanggang sa isang maling tao ang nadukutan niya. Nakulong siya matapos niyang dukutan yon. Pero bago siya makulong ay nabugbog pa muna siya. 2 taon ang parusa sa kanya dahil sa laki ng halaga na nakuha niya. Problemado siya noon dahil walang makakasama ang kanyang ina sa lansangan, lalo na at may sakit ito. Pero walang naging awa sa kanya ang dinukutan niya. Yung pera daw na dinukot niya, para daw yun sa buhay din ng isang tao. Kung natuloy ang pagkuha niya sa pera, malamang nasa bingit na rin ng kamatayan ang taong nangangailangan ng pera. Wala siyang pwedeng gawin na dahilan. Minsan pa, nagulat siya nung dinalaw siya ni Baninay. Akala ko naman kung sinong bibisita sa akin. Anong kailangan mo? Pinakiusapan lang ako ng kapatid mo. Gusto niya lang malaman kung kumusta ka na. Saka yung balita tungkol sa mama niyo. Bale, may kumuha at tumulong na sa mama mo. Inilapit namin yung concern sa kinauukulan. Wala na akong kapatid. Talagang galit ka pa sa kapatid mo kahit na ang buting bata ni Otep? Alam mo ba na ikaw ang laging laman ng mga dasal niya? Ikaw na lang ang pamilya niya kaya umaasa siya na kapag nagkita kayong dalawa, maayos ka na. Umiiyak nga yun nung nalaman niyang nakulong ka eh. Huwag ka nang babalik dito. Sabihin mo sa kanya kung totoong kapatid ko siya, sana gumawa siya ng paraan para makatulong sa amin. Sa akin. May tinutulong sa'yo ang kapatid mo, hindi mo lang alam. Dahil hindi naman yun yung tulong na gusto mo eh. Hindi mo ba alam na ganito yung singil ng langit sa'yo? Isipin mo yun, nangyari lang lahat ng to sa loob ng 1 taon. Yung karma mo, pinagbabayaran mo na. Kung hindi mo pa rin alam kung bakit ka nakakarma, baka mas lalong hindi ka na makalabas dyan sa ganyang pamumuhay. Umalis ka na. Wala akong pakialam sa'yo. Wala akong pakialam sa mga sasabihin nyo. Kahit kay Otep, sabihin mo sa kanya na wala siyang kapatid. Wala na siyang pamilya dahil hindi niya kami tinutulungan. Umalis ka na! Sarado ang puso at isip ni Angelina. Hindi niya tinatanggap kung anong totoo. Sa kapatid niya siya nagagalit kahit na wala namang maling ginawa si Otep. Kahit na sinabi ni Angelina na ayaw niyang makita ang kanyang kapatid, gumagawa pa rin ng paraan si Otep para maipaabot ang pagmamahal niya sa ate. Umaasa siya na baka isang araw mapagtanto ni Angelina na may mali siyang nagawa at isuko niya ang sarili niya. Tunay na pagsuko sa Diyos. Sa panahong kasalukuyan, nakakulong pa rin si Angelina
pero unti-unti na siyang lumalambot. Tila ba nagbubukas na ang kanyang puso sa mga salita na dapat niyang tanggapin. Lalo na nung naririnig niya lagi ang salita ng Diyos. Kaya hindi nawawala ang pag-asa sa kapatid niyang sa susunod na pagkikita nila, maayos na ang kanyang kapatid. Hanggang ngayon kasi, nakakulong pa rin si Angelina. Pero ilang buwan na lang ay lalaya na siya. Minsan talaga, may mga taong inaakala nilang nahuhugasan na ang kanilang kasalanan sa oras na magdasal sila o magpunta ng simbahan. Akala nila sapat na ang pagluha sa panalangin at pag-usal ng amen para mabura ang mali. Kahit na paglabas nila ay dala pa rin nila ang parehong gawain. May mga pusong natutong magtago sa likod ng kabanalan. Malinis sa panlabas, ngunit marumi pa rin ang intensyon. Ginagawang panangga ang dasal, ginagawang panlinis ang simbahan, pero hindi naman iniiwan ang kasalanan. Para bang ang Diyos ay kayang suhulan ng oras, ng salita o ng kaunting handog. Ngunit ang totoo, ang dasal ay hindi panakip sa mali. Hindi nito tinatakpan ang kasalanan kung hindi naman ito tinatalikuran. Walang saysay ang pagyuko ng ulo kung ang budhi ay hindi marunong umamin. Walang halaga ang pagpasok sa simbahan kung paglabas naman ay patuloy sa panlalamang. Ang tunay na pagsisisi ay hindi nasusukat sa dami ng dasal, kundi sa lakas ng loob na itigil ang mali. Hindi ito nakikita sa pagluha, kundi sa pagbabago. Sapagkat ang Diyos ay hindi lamang nakikinig sa sinasabi, nakikita rin niya ang ginagawa. Kaya bago isipin na napatawad na, marahil ang mas mahalagang tanong ay nagbago na ba? O naghahanap lamang ng paraan para gumaan ang konsensya habang patuloy na inuulit ang kasalanan. Kaya tandaan na hindi simbahan ang huhusga sa tao, kundi ang sarili nitong gawa. At darating ang araw na ang bawat maling itinago sa likod ng dasal ay lalabas, at sa oras na maningil ang langit, tuloy-tuloy na ito at walang ibang makakapigil. Kaya bago isiping banal at mabuti, tingnan muna ang mga gawang mali na hindi kailanman maitatama ng pagpapanggap na mabuti. Kayo ba mga apo, minsan na ba kayong nakakilala ng taong iniisip na mabuti sila kahit gumagawa ng masama dahil lang sa gumagawa sila ng mabuti sa kapwa nila? Taong palasimba pero hindi naman maiwan ang kasalanan. Ano rin ang inyong opinyon sa ating bagong kwento? Maaari nyo yung ibahagi sa amin. Naway nakapaghati dito sa inyo ng magandang aral. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Flor de Liza Guevara, Yurlin, Ruth, Lay, Jazz, Tintin, Daiben, Jean Marie Gastar, Sonia S., Tugade Mercado from Saudi, Angelique Ceris, Mary and Joyce, Lucia Villaguera, Maricar from Qatar, Elaine Cardiente, Cherry May Libiran, Angelina Ignacio from California, Marest and Jovan, Luz Aclaro, Hazel Fiesta, Cristina Peru, Sydney Crosswind, Michelle Lacambra, Gia Gigi, Susan Mabuti, Carmeline Panlilio ng Tarlac City. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig, mga apo.